Magandang gabi mga giliw naming mga taga-subaybay sa mga programa dito sa ating BNN, Balikas News Network. Pansamantala, hindi nyo po matutunghayan ang ating programang Puntahan at Kapihan sa Lions Den sapagkat meron tayong kaunting problemang technical na inaayos pa sapagkat nitong nakaraang linggo ay tayo naging sobrang busy sa mga kaganapan, mga pinuntahan nating mga pagtupad sa ating mga responsibilidad. Ngunit dyan pa rin lang po kayo sapagkat sa inyo pa rin ang programa o bagong programa dito sa ating BNN. Ito ang inyong lingkod, Sergio, at your service. Ang programa ito ay tatalakay sa mga kaganapan sa ating lalawigan ng Batangas, sa ating rehiyon, at ganun din naman sa kung ano ang mga kaganapan sa ating bansa dito sa mga nakalipas na ilang araw. Matatandaan o mapapansin po natin na dito sa nakalipas na linggo, yung ating mga, sabi nga, mga bagong bayani, ang ating mga kababayan, kapwa Pilipino na sumugod dito sa Baho de Masinloc para maghatid ng ayuda o mga tulong sa ating mga kababayang mangingisda. Ganon din naman ay siyempre pa ay sila ang, sabi nga, dahil sila ay mga civilian, ay hindi nagawa ng mga Chinese na sila ay bombahin ng water cannon. Magkaganon pa man ay patuloy pa rin ang ating paghahangad na sana ay magkaroon ng tunay na kapayapaan dito sa West Philippine Sea at talagang may paglaban natin yung ating karapatan bilang may-ari ng West Philippine Sea sapagkat iyan ay nitong ating exclusive economic zone. Nitong nakalipas na linggo, ang atin pong mga kasamahang Lions ay tumungo sa lungsod ng Baguio. Bakit? Sapagkat dito ginanap ang tinatawag na State Convention o ito yung multi-district convention na ang lahat ng mga members ng Lions Club International sa buong bansa ay nagtipon-tipon sa tinatawag na multi-district convention at dito ay inihalal ang mga susunod na mga magiging bagong leader sa iba't ibang distrito ng district ng multi-district 301 ng Lions Club International. Balik tayo sa Batangas. Nitong nakalipas na linggo ay bumulaga sa atin ang desisyon ng Civil Service Commission may kaugnayan sa naging pag-appoint ng ating Gobernador Ermelando Mandanas kay Binibining Catherine Erica Buted bilang hepe ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. At ayon sa desisyon ng Civil Service Commission ay nagkaroon ng pagbali o pagsuway sa panuntunan sa pagtatalaga ng isang Provincial Tourism Officer kung kaya't ang naturang appointment ni Miss Buted ay ini-invalidate ng Civil Service Commission. Ibig sabihin, pinawawalang bisa at sinasabi na hindi naaayon sa panuntunan ang pagkapag-appoint na ito dahil sa ilang rason at ito nga ay yung kawalan ng sapat na kwalifikasyon ni Miss Buted para maging hepe ng panlalawigang tanggapan ng turismo. Ayon sa Civil Service ay kulang sa hinihinging taon ng kaniyang experience at mga trainings para siya ay maging isang hepe ng panlalawigang tanggapan ng turismo. Bagay na sinasabi rin ng Civil Service Commission na dapat alalahanin ng lalawigan ng Batangas bilang isang recipient ng Bronze Award sa pagpapatupad ng mga panuntunan
sa human resource and management na dapat ay mapanatili nito yung pag-obserba doon sa pagsunod na iyon sa mga panuntunang ito, at kung hindi ay maaaring mabawi ang akreditasyon ng Human Resource HRMO, Human Resource Management Office ng lalawigan ng Batangas. Sa iba pang mga kaganapan, nito ring nakalipas na linggo, partikular simula pa noong anong araw yun, 12 hanggang nitong nakalipas na Biyernes, ay ipinagdiwang naman ng bayan ng Santa Teresita ang kanilang kapistahan ng bayan. At sa ating pagbisita, tayo ay naanyayahan ng punong bayan, Norberto Sigunyal, ng naturang bayan ng Santa Teresita para tunghayan ang mga kaganapan ng kanilang bayan. Meron silang isang linggong mga nakahanay na mga programa. Kabilang dito ang mga programang pampalakasan, ganun din ang pangkultura, at siyempre pa ang pagsusulong ng turismo ng kanilang bayan. Nagkaroon ng exhibition ng mga invited musical bands, at ito ay mga galing sa iba't iba pang mga probinsya, pero ang ipinakikita dito ay maisulong ang industriya ng turismo sa bayan ng Santa Teresita. At ipinagmamalaki pa ni Mayor Sigunyal na dito nga pala sa bayan ng Santa Teresita, akalain natin na puro traffic lang. Akala natin na wala itong malayo ito sa Lawa ng Taal, pero meron pala siyang 8 o 9 na barangay na nasa sa baybayin ng Lawa ng Taal. At ang ipinagmamalaki pa dito ni Mayor ay ang magandang industriya ng pagtitilapia, sapagkat sabi nga niya, ang tilapia ng Santa Teresita ay tiyak na malulusog at may kagandahan ang kalidad, kung kaya't ang pagkakaroon ng mga fish cages sa mga barangay na nasasakop ng bayan ng Santa Teresita ay kanilang nililimitahan upang matiyak na hindi nasasalaula ang paggamit ng lawa, at ganun din ay maprotektahan ang ating kapaligiran at maiwasan yung sobrang pag-imbak ng mga hindi nakukonsumong pagkain ng mga tilapia sa Lawa ng Taal. Samantala, nito ring nakalipas na Biyernes, dito naman sa lungsod ng Lipay is nagawa ang isang forum para naman sa mga stakeholders ng Social Service System o SSS, at nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam ang ilang sa mga pinuno ng naturang ahensya. Mula sa kanilang Pangulo, si Sir Rolando Ledesma Makasaip, isang Taal na Lipeño, ang Pangulo ng SSS sa kasalukuyan, ay tumungo sa lungsod ng Lipa kasama ang iba pang mga opisyal ng naturang ahensya upang isulong itong kasangga program, kung saan ang mga manggagawa sa pribadong sektor ay hinihikayat na magpatuloy na maging miyembro ng ahensya o ng sistema upang sa kanilang pagtanda o pagkatapos ng kanilang panahon ng pagtatrabaho, sa kanilang pagre-retiro ay sila ay magkaroon ng pensyon, at sabi nga ay kanilang lasapin ang bunga ng kanilang pagpapagod sa panahon na sila ay nagtatrabaho pa. Ganon din naman ay hinikayat rin ng naturang ahensya na ang mga manggagawa
sa pampublikong sektor na hindi miyembro ng GSIS. Katulad halimbawa nung mga contractual employees o noong mga JO na sila naman o job order employees na sila ay walang benepisyong katulad ng mga miyembro ng GSIS, ay sila ay hinihikayat na maging miyembro ng SSS at sila ay maghulog upang sa kanilang pagtanda ay sila ay mayroong malalasap o matatanggap na benepisyo kapag sila ay nag-retire na. Mga giliw na sumusubaybay sa ating programa, ito pa rin ang inyong lingkod, Jonald Medina Reyes, dito sa programang Sergio at your service. Ay kami po ay patuloy na nagpapahayag sa inyo na lahat ng effort gagawin namin upang maihatid sa inyo ang mahahalagang impormasyon may kaugnayan sa mga pangyayari sa ating kapaligiran, hindi lamang dito sa lungsod at lalawigan ng Batangas, kundi ganoon din sa iba pang mga bayan at lalawigan sa ating kapuluan. Samantala ay amin pong ipinahayag ang aming pasasalamat sa mga katulad ng aming mga nakaagapay sa proyekto ng Batangas Crown Lions Club, ang mga tumulong upang mabuo at maisakatuparan ang aming Cancer Warriors Waiting Shed. Ito po ay isang bahay silungan na matatagpuan sa bakuran ng Batangas Medical Center sa lungsod ng Batangas. Sapagkat nung una, nakita po namin na ang ating mga kababayan na tumutungo sa Batangas Medical Center para sa kanilang mga treatments ay naghihintay ng mahabang panahon at yung kanilang lugar na pinaghihintayan ay sabi nga ay sila sumisilong lamang sa ilang mga tents at kapag umuulan ay hindi magkaintindihan kung paano pagkakasyahin ang sarili. Ganun din naman kapag mainit naman, hindi rin komportable. Naroroong sila ay may sakit na at nagpapagamot, pero yung kawalan ng magandang lugar para sa kanilang pamamahinga o paghihintay ng kanilang pagpapagamot ay nakita natin kung kaya nga sa pangunguna ng ating Charter President ng Batangas Crown Lions Club, Maria Estrella Recto, at syempre pa sa pangunguna din ng aming President Roy Basa, ay ipinagawa na pagkasunduan at pinagtulong-tulungan hindi lamang ng mga miyembro ng Batangas Crown Lions Club, manapa ay ng iba pang mga individual at grupo na nakita ang magandang benepisyo ng proyektong ito para sa ating mga kababayan. Kaya sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong, pagbibigay ng mga donasyon at ilang mga kagamitan ay nabuo at naitayo ang Cancer Warriors Waiting Shed dito sa Batangas Medical Center. Ito po ay pasisinayahan sa May 31 ng umaga upang tuluyan ng magamit ng ating mga kababayan. At sa pamamagitan po niyan, pansamantala tayong nagpapaalam sa ating programa. Sa inyo po ang ilan pang mga episode ng programang ito, kaalinsabay din ng programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Ako po ang inyong lingkod, Jonald Medina Reyes, at your service. Magandang gabi.